Paano kung sabihin ko sa inyo na ang isang sinaunang ritual sa Biblia ay hindi lang basta isang seremonya, kundi isang napakadetalyadong blueprint para sa mga huling araw? Ngayon, titingnan natin kung paanong ang araw ng pagtutubos ay posibleng naglalatag ng mismong plano para sa wakas ng panahon. Alam niyo, itong talata na to, dito mismo nag-uugat ang lahat. Ito ang nagse-set up ng pinakapundasyon, ang laban sa kasalanan at kamatayan. At ayon sa interpretasyong ating susundan, dito talaga nagsisimula ang buong kwento. So, heto ang magiging roadmap natin para sa araw na ito. Uumpisahan natin sa pundasyon, kasalanan at muling pagkabuhay. Tapos, titingnan natin ang papel ng mga saksi at pagkatapos dito na yung exciting part, ikukumpara natin yung sinaunang ritual sa mismong hula. Bago tayo tumuloy sa paglilinis ng santuaryo at sa grand finale, ang huling pagtubos. Sige, simulan na natin. Para kasi maintindihan natin yung wakas, kailangan muna nating balikan at unawain ng malinaw yung pinakaugat ng problema. Napakasimple ng connection, 'di ba? Pero sobrang lalim. Ang paglabag sa utos, yun ang kasalanan. At ang kasalanan ang siyang nagbibigay ng kapangyarihan sa kamatayan. Parang magkadikit sila. Kung walang kasalanan, well, wala ring kapangyarihan ng kamatayan. Ganun sila kaugnay. Kaya naman, ang muling pagkabuhay, hindi lang to basta pagbabalik sa buhay. Ito ang ultimate proof, ang pinakamatibay na ebidensya na posible palang talunin ang kasalanan at kamatayan. Ito yung deklarasyon na ang mga utos ng Diyos ay totoo at, higit sa lahat, posibleng sundin. At dito na tayo papasok sa isang malaking tanong. Isipin niyo to, paano magsasagawa ng pangwakas na paghuhukom ang isang perpektong makatarungang Diyos nang hindi siya mamamali ng intindi ng kanyang mga nilikha? Ito yung malaking problema na kailangang isolve, kaya nga. Kasi kung yung paghuhukom ay magmumukhang malupit o hindi makatarungan sa paningin ng lahat, baka mag-trigger lang yon ng panibagong rebelyon, di ba? Isang rebelyon na galing sa hindi pagkaunawa. So, paano ito iiwasan? At dito papasok ang solusyon. At hindi ito isang mahabang paliwanag, hindi ito isang argumento, kundi isang malinaw at hindi matatawarang demonstrasyon, ang muling pagkabuhay ng isang espesyal na grupo ng mga tao. Okay, himayin natin tong plano ha. So una, may isang bilang ng mga martir na kailangang makumpleto. Pag nangyari yon, tutunog na ang ikapitong trumpeta at sila'y muling bubuhayin. At yung kanilang pagkabuhay, yun na yung pinal na patunayan na, uy, totoo ang utos ng Diyos at kayang-kayang itong sundin. At dahil doon, bago pa man magsimula ang paghuhukom, may malinaw ng basihan ng katarungan na makikita ng buong sansinukob. Okay, ready na ba kayo? Dito na tayo sa pinakapuso ng ating pag-aaral. Pagkokonek-konektehin na natin yung sinuunang ritual na tinatawag nating anino at yung katuparan nito sa hula, ang katotohanan. Okay, tingnan nyo tong mga paralal na to. Yung paghahandog ng insenso sa lumang ritual, katumbas daw niyan ang mga panalangin ng mga banal na kasabay ng 7 trumpeta. Yung paglilinis sa santuaryo, yan naman daw ang 7 salot. Ang paglilinis sa altar, yan ang paghukom sa mga hukbo ng halimaw. At yung scapegoat na pinapadala sa malayo, yan mismo ang paggapos kay Satanas. Ayon sa interpretasyong ito, hindi lang to nagkataon. Ang mga pattern ay saktong-sakto. So, ngayong nakita na natin ang blueprint, lumipad naman tayo sa susunod na yugto. Paano ba ito mangyayari? Ano ang pagkakasunod-sunod ng mga kaganapan matapos maitatag yung pamantayan para sa paghuhukom? Ang ganda ng flow nito, di ba? Nagsisimula lahat sa pagbukas ng ikapitong tatak. Dito yung mga panalangin ay umaakyat na parang insenso. Habang nangyayari yan, sunod-sunod na tumutunog sa lupa ang unang 6 na trumpeta. At kapag napuno na ang santuaryo ng mga panalangin, boom! Tutunog ang ikapitong trumpeta, magaganap ang muling pagkakabuhay at saka ibubuhos ang 7 salot. At yun na mismo yung proseso ng paglilinis. So, mahalagang tandaan to, 2 bagay ang sabay na nangyayari. Dito sa lupa, ang katarungan ay bumabagsak sa pamamagitan ng mga salot. Pero doon sa langit, yung santuaryo na espiritual na nadungisan ng mga kasalanan ng mga tao ay sa wakas ganap na nililinis. At ngayon, dumating na tayo sa kasukdulan, sa grand finale. Titingnan natin ang pinaka-ultimate goal at ang mga huling hakbang sa proseso ng pagtubos na ito. Ang huling-huling hakbang sa blueprint na ito ay ang pag-alis sa mismong pinagmulan ng problema.
Kung paanong sa lumang ritual, dinadala ng scapegoat ang mga kasalanan palayo, sa katotohanan naman, si Satanas, ang orihinal na may pakana ng lahat ng kasalanan, ay aalisin din mula sa nalinis ng sanglilikha. Kaya heto yung pinaka-bottom line ng lahat. Ang buong prosesong ito, sa huli, ay hindi lang pala tungkol sa parusa. Ang ultimate goal daw ay yung pagperfecto sa free will ng bawat nilikha. Na kapag lubos na nating nanunawaan ang pag-ibig at katarugan ng Diyos, ang tagpili sa kasalanan ay hindi na isang opsyon. Hindi dahil pinilit, kundi dahil ang pag-ibig sa Diyos ang magiging ganap na katotohanan para sa lahat. At dito tayo magtatapos, sa isang tanong na pwedeng pagnilayan, kung ang lahat ng ito ay patungo sa isang perpektong hinaharap kung saan imposible nang magkaroon ng kasalanan, ano kaya ang tunay na itsura nun? At ano kaya ang ibig sabihin niyan para sa atin? Ngayon